Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa idineklara ng Korte Suprema na maaaring kunin ng Department of Energy, DOE, ang mga operasyon ng industriya ng langis sa oras ng kagipitan sa direktiba ng Pangulo. Pinagtibay ng Korte Suprema ang Seksyon 14E ng Republic Act No. RA 8,479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act, na nagbibigay sa Department of Energy, DOE, sa ngalan ng Pangulo, ng kapangyarihang kunin ang mga kumpanya ng langis sa kaso ng pambansang kagipitan. Ito ang naging desisyon ng Supreme Court en banc, sa isang desisyon na isinulat ni Acting Chief Justice Marvick M.V.F. Leonen, dahil pinagbigyan nito ang petition for review sa certiorari na inihain ni dating Executive Secretary Leandro Mendoza, DOE Department of Justice Joint Task Force, at DOE Secretary Angelo Reyes. Hinamon ng petisyon ang mga desisyon ng Court of Appeals na nagpatibay sa desisyon ng Regional Trial Court na nagdedeklara sa Section 14E of RA 8479 na labag sa konstitusyon. Ang kaso ay nagmula sa petition for prohibition, mandamus, at injunction na inihain sa RTC ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation, Pilipinas Shell, na bumabatikos sa Executive Order No. 839 na nag-utos sa mga manlalaro ng industriya ng langis na panatilihin ang presyo ng langis ng kanilang mga produktong petrolyo sa panahon ng state of calamity na dala ng Bagyong Ondoy at Pepeng. Sa petisyon ng Pilipinas Shell, sa isang amyendahan na petisyon para sa declaratory relief, na ang Section 14E of RA 8479 ay ideklarang walang bisa dahil sa pagiging diwastong delegasyon ng emergency power sa executive. Kasunod ng pag-alis ng Executive Order 839 sa panahon ng pendency ng kaso, ang RTC ay unang naglabas ng kautusan na nag-dismiss sa petisyon ng Pilipinas Shell. Gayunpaman, pagkatapos ay binaliktad ng RTC ang pagkakatanggal nito at sa huli ay nagpasya na pabor sa Pilipinas Shell, na nagdeklara ng Section 14E ng RA 8479 na labag sa konstitusyon. Ang RTC ay pinagtibay ng CA, na nag-udyok sa kasalukuyang petisyon. Sa pagresolba sa petisyon, tinalakay ng Korte kung ang Section 14E ng RA 8479 ay tamang delegasyon ng emergency takeover power sa DOE. Sa ilalim ng Artikulo 12, Seksyon 17 ng Saligang Batas, ang Estado ay may kapangyarihan na pansamantalang kunin ang mga operasyon ng pribadong pag-aari ng mga pampublikong utilidad o mga negosyong apektado ng pampublikong interes sa mga panahon ng pambansang emerhensyang publiko, kapag kinakailangan ng pampublikong interes. Ang Article 6, Section 23 ay karagdagang nagtatakda na sa panahon ng pambansang kagipitan, maaaring bigyan ng Kongreso ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihang pang-emerhensya. Upang maging isang wastong delegasyon, dapat na pahintulutan ng legislative enactment ang Presidente para sa isang limitadong panahon at napapailalim sa mga itinakdang paghihigpit, na hawak ng Korte. Habang pinahihintulutan ng Section 14E of RA 8479, hindi ang Pangulo, kundi ang DOE na pansamantalang kunin ang mga kumpanya ng langis sa mga oras ng kagipitan, ipinasya ng Korte na iyon ay isang wastong delegasyon na naaayon sa doktrina ng kwalipikadong ahensyang pampulitika. Kinikilala ng doktrinang ito ang samut-saring mga responsibilidad na kinakaharap ng isang Pangulo, na nangangailangan ng delegasyon ng ilang mga responsibilidad sa mga miyembro ng gabinete. Ipinalalagay nito na ang mga pinuno ng iba't ibang executive department ay tumatayo bilang alter egos ng presidente na pinahihintulutan na kumilos sa ngalan ng Pangulo, sabi ng Korte. Ang Pangulo ay maaaring gampanan ng kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng mga pinuno ng mga executive department, na gumaganap bilang alter egos ng Pangulo. Nilinaw ng Korte, gayunpaman, na ang mga kalihim ng departamento ay hindi binibigyan ng kumpletong pagpapasya kung paano gamitin ang itinalagang awtoridad.
Ang doktrina ay nagdidikta na ang Pangulo ay nagpapanatili ng kontrol, na may awtoridad na kumpirmahin, baguhin, o baligtarin ang aksyon na ginawa ng kanyang mga kalihim ng departamento. Kaya, habang ang wika ng Section 14, ay lumilitaw na nagpapahintulot sa isang interpretasyon na nagpapahintulot sa kalihim ng DOE na kumilos ng independyente o walang mga tagubilin mula sa Pangulo, ang doktrina ng kwalipikadong ahensyang pampulitika ay nagsasangkot na ang isang kalihim ng gabinete ay maaari lamang gumamit ng awtoridad na kumikilos bilang ang alter ego ng presidente. Kung sa paggamit ng itinalagang awtoridad nito, ang kalihim ng enerhiya ay kumikilos ng taliwas sa layunin o mga tagubilin ng Pangulo, ang kilos ay ituturing na ultra-vires at isang unconstitutional usurpation ng executive power, diin ng Korte. Kaya, ang Section 14, ng RA 8470, gaya ng kasalukuyang nakatayo, ay konstitusyonal, ang pagtatapos ng Korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.